Ang Iglesia ni Cristo ay naglabas na rin ng pahayag matungkol dyan sa 18 ex-marines na nag-deliver di umano ng malay-maletang pera sa mga buhaya. Magkakaroon na naman kaya ng malakihang rally? Lagot ka, Dunyor. O ito, panoorin natin ang video at kung ano yung laman ng pahayag nila. Ang kapatid na Edwil Sabala. Kay Edwil, magandang hapon po. Magandang hapon po, kapatid na Nelson. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood palaging sumusubaybay sa programang ito. Tapo, welcome po muli sa Saganang Mamayan. Tapo, salamat po. Meron po akong mensahe na nais kong basahin sa ating mga manonood. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Maraming salamat po, kapatid Nelson. Salamat po, ka Edwin. Aba, malinaw yun. Dapat wag natin kalimutan yan, yung tungkol sa isyo ng flood control at kung sino yung mastermind talaga dyan. Tungkol dito sa lumutang o lumantad na mga ex-marines, hindi pa raw sila tapos dyan. Sa nabalitaan po natin kanina, meron pa silang kasama at marami pa raw ebidensya. Lagot ang mga buhaya. Pero bakit mukhang hindi pa rin iniimbestigahan ha? Dapat imbestigahan nyo na nga yan dyan sa Senado o dyan sa Kongreso. Itong mga malamang maraming ang nakatikim kung anong lasa ng malay-maletang pera. Kasi kung hindi man talaga totoo yan, ayon sa pahayag ng Iglesia ni Cristo, kung hindi man totoo yan, kung gawa-gawa lang, hindi po basta-basta nila baliwalain to. Kasi mga dating sundalo yan,
Dapat imbestigahan nila. Baka naman paninira ito sa gobyerno, di ba? Yun nga lang, baka takot silang ilabas ang ibang ebidensya. O ayon dito sa mga nagkomento, pero saludo ako diyan sa Iglesia ni Cristo. Dahil naman hindi sila nananahimik. Ayon po dito kay Ruben Pacuri, mabuti pa itong mga kapatid na INC. May malasakit sa bansa at kaba ng bayan para sa mga sunod na henerasyon. Mabuhay kayong mga taga-INC. Sabi ni Alben Tour, maraming salamat po hindi lang sa INC kundi sa lahat ng piniling huwag manahimik sa gitna ng malawakan at sistematikong pagnanakaw ng trilyon-trilyon sa kaba ng bayan na buwis mula sa pawis ng mga Pilipino. Nako, syempre yung mga nananahimik, hindi natin alam, baka merong alam at ayaw nilang madamay dyan kasi merong isang dating kongresista na kung saan ay nandun yung pangalan niya. Nakita pa nga sa picture yung bike niya. Ngayon, biglang nag-deactivate ng Facebook account niya. Kailanman ay talagang parang baliktad yata kasi parang the whole campaign has been very challenging for me kasi kami ang challenger at of course ang Bakit? Kung paninira at hindi totoo yan, ang gagawin, kasuhan nyo yung mga nagbintang sa inyo. Bakit bigla kayong nag-deactivate ng Facebook account nyo? Bakit? Para matapos itong usapin? Para kalimutan na lang itong tungkol sa flood control? Hindi mananahimik ang taong bayan. Kahit ano yung issue na ilalabas nyo dyan, hindi ito makakalimutan. O ayon dito kay Bats Pants, ang tunay na bayani ay yung 18X uniform personnel. Sobrang tapang nila at may malasakit sa mga Pilipino. Yan pa lang, nung unang lumabas, isa, si Gutesa. Ngayon may sumunod, 18. Baka mas matindi yung lalabas pa. Lagot kayong mga buhaya. Ngayon pa lang, mukhang, ewan ko kung nakakatulog pa sila ng maayos O sige, magpakasaya muna kayo. Pero, darating talaga ang panahon na managot kayo dyan sa pera ng taong bayan na kung saan ninakaw nyo lang. Itong naging reaksyon din at pahayag ng mga dating general ng Armed Forces of the Philippines hinggil po dito sa sinasabing expose and revelations ng ating mga dating mga sundalo, 16 Marines and 1 Army soldier and 1 Army reservist. Ito sila po ay nagsilbing mga security teams sa ilalim po ni Ginoong Saldico nang siya ay bahagi pa ng Kongreso and he was still operating actively inside the plunder and corruption syndicate ni Marcos at nila Romualdez. Nagpahayag po ng reaksyon at ng kanilang posisyon itong dalawang retired 2-star generals ng Armed Forces of the Philippines. Ang isa po ay si Major General Orlando De Leon at ang isa ay si Major General Romeo Pukis. Sinasabi po nila na wala pong ex-Marines, kundi Marines. Ibig sabihin po, retired, active, or patay, Marines pa rin po para sa kanila yan. Yan ay tradisyon ng mga sundalo, mga kababayan. At ipinaliwanag nila, mga kababayan, na hindi po pwede na ang mga pagsisiwalat na ito ay basta-basta na lamang po iniinsultuhin, babastusin, at ipagwalang bahala ng Malacanang, lalo na po ng presidente. Sapagkat ito ay mahalaga at mayroon pong kabuluhan sa paghahanap ng katotohanan ng buong sambayan ng Pilipino kung saan gusto nilang managot, gusto ng sambayan ng Pilipino na managot ang mga punong salarin at nagpatupad ng organisado at malawakang pangungurakot sa kaban ng bayan. And because of that, itong ating mga retired generals ay mayroon pong pagpuna na nakapost naman ito sa kanilang mga Facebook, mga kababayan, sa kanilang Facebook account. No? Una, pinuna ni General or Major General Romeo Pukis mula sa Philippine Air Force po ito. No? Mataas din po ang ranggo nito, 2-star general po ito. At sinabi niya na hindi po tama na i-dismiss na lamang ng Malacanang o ni Marcos Jr. at nila Romualdez ang ganun pong kabigat, ganun po ka very telling revelations, no? Very direct to the point, sharply, matalas na pinuntuhan po na si Marcos at si Romualdez nagpapadeliver ng mali-maleta at tunito-niladang pera
na nagkakahalaga sa billions of pesos. At yan ang binanggit ni Saldico na ngayon ay tumutugma nga sa detalye ng pagpapahayag at pagsasalaysay ng kanilang mga security teams, yung tinaguri ang 18 brave men o yung 18 new witnesses. Pangalawa, binanggit din po ni retired Marine General, 2-star din po ito, Major General Orlando De Leon, na hindi ang pagtalikod sa pananagutan ang dapat na maging postura at pagsagot dito ng Commander-in-Chief, who is Marcos, by virtue of his being the President. Hindi po pwede na si Marcos ay magsawalang bahala at ipagkibit balikat na lamang po ang ganitong uri ng seryoso na mga pahayag as if dinadownplay niya at sinasabi niya na waliwala ito. Samantalang itinuturo po siya nitong mga sundalo na naging bahagi po sa tinawag na delivery boys sa mali-maleta at tunito-niladang pera na kinulimbat, kinurakot at dinurobo mula doon sa pundo ng mamamayan, mula doon po sa mga tinawag na ghost projects, na karamihan po mga flood control projects ito. So, maganda po at mayroong naninindigan ng mga retired generals, no? Kagaya po nitong pagpapahayag na ginawa nila Major General Romeo Pukis and Major General Orlando De Leon. Tatlong bagay po kaagad ang nakita natin sa gusto nilang i-deliver. That the President and those accused dito sa mga salaysay ng 18 bagong testigo na mga dating sundalo ito na naglingkod sa ating sadatahang lakas at mayroong direktang partisipasyon at naging kaalaman hinggil sa kung paano po naging karumal-dumal ang sindikato nila Marcos at Romualdez at ng kanilang mga kasamahan, kailangan pong sagutin ito at ipahayag ang pananagutan doon sa mga inaakusa. Hindi po sasabihin ng mga sinungaling, lousy script, binayaran, ginamit ng political interest groups at kung sino-sino pa na mga itinuturo. Ito po yung taktika na shifting the blame and then counter-attack and changing the narrative. Binabago nila ang mensahe, hindi nila ina-address ang direktang mensahe at inililipat nila ang mga pagbubunton ng sisi doon sa mga, sabi nila, ginagamit lang itong 18 witnesses. Regardless kung sino po ang tumulong sa kanila, kung si Congressman Mike Defensor man yan, si Attorney Livy Baligod, o sino mang mga bahagi ng lipunang Pilipino, o sino mang sektor, hindi po yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang kanilang mensahe, ang kanilang impormasyon, ang kanilang paglalahad ng kanilang salaysay batay sa direktang kaalaman at batay sa direktang partisipasyon nila. Yan ang pinupuntuhan ngayon ng mga mamamayan. Exactly kung bakit ganyan din po ang pahayag ngayon na inilabas nila Major General Romeo Pukis at Major General Orlando De Leon, na dapat may mananagot, dapat may kahahantungan na hustisya ang kanilang pagsasalaysay na ito ng mga 18 new witnesses na ito. Pangalawa, sa pinuntuhan po nitong dalawang retired generals, ang Armed Forces of the Philippines ay dapat hindi po maghugas kamay at magbalas sibuyas. Na parang sinasabi nila, wala kaming kinalaman dyan sa kanila. Matagal ng mga wala sa serbisyo yan at hindi namin yan sila kinokonsente sa kung ano man ang mga naging pahayag nila. Well, hindi naman ninyo kailangang konsentihin, pero hindi nyo rin kailangang siraan. Di po ba? Sapagkat hindi naman kayo ang pinatungkulan ng kanilang salaysay at mga pagbubunyag. O bakit kayo nagre-react? Kasi todo reaction po ang pamunuan ng Philippine Navy, kung saan ito po ay branch of service sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines na siyang nakakasakop sa Marines. Pag sinabi kasing Marines, hindi po sila hiwalay na unit or branch of service, rather. Sila ay unit under the branch of service ng Philippine Navy sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. So todo depensa sa kanyang organisasyon ang Philippine Navy, ang Philippine Marines, no? Hindi naman kayo ang pinatungkulan ng mga revelations na yon. At bakit kayo kailangan pagsabihin nyo may mga nagkaroon dyan ng dishonorable discharge,
mga retired yan, at ang iba dyan ay hindi naman maganda ang service record. You don't need to do that. Sabi nitong dalawang retired Major Generals. No? Ang isa dyan, Philippine Marine yan, member ng Philippine Marines. I think naging commandant ba siya? Basta mataas ang inabot niya na katungkulan sa Philippine Marines. Itong si Major General Orlando De Leon. You don't have to make those statements, Philippine Navy, just because you want to please Marcos. Yun po ang tinutumbok na punto sa naging pahayag nitong dalawang matataas na ranggo na naging general sa Armed Forces of the Philippines. Bakit kayo makikisawsaw? Wala na nga kayong naitutulong sa pagtindig at pagtanggol o pagtatanggol at paninindigan sa kabutihan ng mga mamamayan patungkol sa nagaganap na malawakan at organisado, sistematikong korupsyon at pandarambong na ang itinuturo ay ang Commander-in-Chief mismong involved bilang presidente, si Marcos Jr. at ang kanyang pinsan na si Romualdez at ang kanilang sindikato na binuo, na ibinulgar ni Ginong Saldico. Hindi na nga kayo nakakatulong para ipagtanggol ang mga mamamayan. Mabuti na lang din kung manahimik na lang kayo kaysa naman magpagamit kayo, Armed Forces of the Philippines, para gawin po kayong parang apologist o tagapagtanggol at tagapagsalita ni Marcos. Mayroon naman siyang Palengkela Queen na tagapagtahol niya na si Aling Claire Marites Castro, at mayroon na rin siyang iba pang makinarya kagaya po ng political mercenary groups nila Trillanes. So ang point dito ng dalawang retired Major Generals na ito sa AFP, if you cannot protect and serve the people in as far as the interest and concern on the matters of massive corruption, dahil natatakot kayo na maapektuhan ang serbisyo nyo, ang karir nyo, dahil Commander-in-Chief nyo na ang involved, you better shut up. Kung hindi nyo rin lang kaya na manindigan. Kagaya po ng ginawa nito mga 18 former soldiers ng AFP. 16 ang Marines, isang sundalong Army, at isang Army Reservist. Yan po ang 18 na naglantad. So, may punto itong binanggit ng dalawang retired Major Generals na if you cannot help and protect the people in the issue concerning corruption and plunder being perpetrated by big-time government politicians and leaders na supposedly ay nagpoprotekta sa gobyerno at sa mamamayan like Marcos and Romualdez, then you better keep out dito sa issue na ito kung hindi nyo rin kaya manindigan ng tama. Yun ang pangalawang punto nila General Pukis at General Orlando De Leon. Pangatlo, na binabanggit nila, sina-challenge nila ngayon ang mga investigating bodies. No? Yung may mga katungkulan sa pag-usisa at pag-imbestiga, like ombudsman. Gumawa ka ng patas at makatotohanang investigasyon batay sa mga salaysay at revelations, kasi marami pa ang detalye nito na dapat maimbestigahan. Paano ombudsman? Si Ombudsman Boying Rimulya, when he was the DOJ Secretary, involved din siya sa operations laban kay Pangulong Duterte, illegal operations na humantong sa pagpapadukot, pagpapakidnap at pagpapatapon at pagpapakulong ng illegal kay dating Pangulong Presidente kasabwat ng ICC. Kasi nandun din po sa revelations na ito at sa laysay ng 18 new witnesses na nag-deliver sila ng nagkakahalaga sa $2 million. Meaning, mga 100 million pesos yon para gamitin po sa operations laban kay Pangulong Duterte, at involved si dating DOJ Secretary at ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya. Pinanawagan din po ng dalawang retired generals na ito na imbestigahan na rin ni Senator Ping Lacson kung totoo namang may bayag at may paninindigan pa siyang natitira. I-open niya, i-extend at i-expand niya ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Nang sa ganon ay magkaroon po ng pagkakataon na ma-confront, ma-check at magkaroon ng comparison of revelations at titingnan kung nagdudugtong at tumutugma sa pangyayari at sa mga naunang salaysay. The test of the testimony should be on the presentation of the witnesses and the cross-examination or the interpellation sa knowledge nila of related to sa sinasabi nila, na alam nila, ginawa nila at naging bahagi sila ng sindikato na operations kung saan during that time bodigero, banker at distributor ng mga ninanakaw at kinukulimbat na pera mula sa mga proyekto ng gobyerno na pinapatungan nila Marcos at nila Romualdez ng kanilang sindikato, ang kanilang bodigero banker, si Saldico. So ngayon, ang tanong ng taong bayan, tumutugma po ba
ang salaysay at mga pahayag nitong 18 new witnesses sa naging salaysay din mismo ni Ginoong Saldico. Tumutugma din po ba ang naging salaysay nila doon sa naunang naging pahayag na rin mismo ng kanilang kasamahan na si Sergeant Gutesa, na nagdi-deliver talaga sila sa Forbes Park, sa bahay ni Martin Romualdez sa McKinley, at doon sa Forbes Park sa bahay mismo ni Marcos, sa Ilocos, sa Aguado Street, at iba't ibang mga address. Tumutugma ba ito sa naging revelations ngayon ni dating Undersecretary ni Marcos at itinuturong bagman runner niya na si Undersecretary Adrian Bersamin, na nagsasabi siya sa kanyang message exchanges that indeed mayroon silang mga deliveries at tinatanggap na mga mali-maleta, tuni-tunilada ng mga pera para kay Marcos. Ayun po, tama ang punto nitong dalawang retired generals natin, General De Leon and General Pukis, nang binanggit nila that the proper way to go about this is for those who are tasked and mandated by law to conduct investigation upang ito po ay harapin ang katotohanan ng pagbabaliwala, pag-iwas at mga pagsasagawa ng shifting the blame. Ililipat ang bunto ng sisi, mag-counter narrative ng black propaganda, and ibaliwala at maliitin ang bigat ng mga salaysay at testimonya na ito dahil ang nasasangkot si Marcos at si Romualdez. So ngayon ang challenge ay ICI, lumabas kayo. Sa bagay, isa na lang pong natitira dyan kasi lahat ng miyembro ng ICI nag-resign na. Yung chairman na lang yatang makapalang mukha na, na nananatili pa sa ICI ni Marcos. No? So, Senate Blue Ribbon Committee, expanded. Ibig sabihin, pwede mag-join ng ibang senators and buksan sa publiko. Let it be the proper forum. May punto po ang ganitong panawagan. Kasi kung wala kayong itinatago, Ping Lacson at Tito Soto, papayagan nyo ito. Kung wala kayong agenda ng pagtatabon-tabon, pagtatakip at paglilihis sa tamang direksyon ng investigasyon, you will open up an expanded and extended Senate Blue Ribbon Committee. Hindi pito usapin ng oras o usapin ng resources. It is a question of your decision to be objective and to be fair so that the nation and the Filipino people will know the real story of the truth